Tuloy sa mga balita natin ngayong tanghali ho dito sa RMN. Alunos-ulos ang sinapit ho ng mag-ama sa barangay Ibabang Dulo o Dulo. Ayun, doon sa Unisan, Quezon. Natagpo ang patay ho at tadtad ng mga taga sa loob ho ng kanilang kubo ang mga biktima na sina Juanito Tampor, 51 anyos, at ang 10 taong gulang na anak nito na si Rexon. Tinutukoy sa ngayon ng mga pulis ang suspect sa krimen na nakilalang si isang Emerson Mariquet. Natutulog ho yung dalawa na mag-ama nang pasukin nitong si Emerson Mariquet at walang awang pinagtataga. Maliban sa taga ay nagtamo din ng isang tama ng bala sa likod si Juanito. Sa inisyal na investigasyon, inggit ang nakitang motibo ng suspect para patayin ang mag-ama dahil sila ang pinagkatiwalaang maging caretaker ng isang palaisdaan sa kanilang lugar na pag-ari ng isang Edita Valeria. Video footage naman ng barko ng Philippine Coast Guard handang ipakita sa Taiwanese investigating body. May report si Angel Ronquillo. Angel, i-radyo mo. Nakahanda nga ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard na iharap sa Taiwanese investigating team ang kanilang mga tauhan na nakapatay sa Taiwanese fisherman sa Balintang Channel noong Mayo 9. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson Lieutenant Commander Arman Balilo, ito ay utos sa kanila ng NBI. Handaan niya ang kanilang hanay na tumalima sa anumang kautusan ng NBI bilang investigating body. Ayon pa kay Balilo, hindi rin mag-aatubili ang PCG na ipakita sa Philippine media video footage na kanilang kuha sa kasagsagan ng insidente. Maging ang barkoan niya ng Coast Guard na ginamit sa insidente ay nakahanda na rin para sa investigasyon ng Taiwanese investigating team na kung saan na naisin naman ito na busisiin ang kanilang sasakyang pandagat. Kasama mo sa lungsod ng Maynila para sa DZEX 558 Angel Ronquillo, Tatak, RMN. Ang trabaho ng BIR pinuri naman ng Malacanang. Kasama natin sa balita may report si Deo de Guzman. Deo, i-radyo mo. Itinugan ng Palasyo ng Malacanang ang magandang achievement ng Bureau of Internal Revenue sa buwan ng Abril. Ayon kay Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte, dalampasan kasi ng BIR ang kanilang target revenue para sa buwan ng Abril kung saan mas mataas ang kanilang nakolekta ng 4.43% sa kanilang target revenue. Umabot kasi sa 148 billion o mahigit 148 billion pesos ang nakolektang buwis ng BIR at mas mataas din ito ng 28.20% sa kaparehong buwan noong nakaraang taon. Kaya naman nagtaabot ng pagbati ang Palasyo kay Internal Revenue Commissioner Kim Menares at dahil sa magandang trabaho ng kanyang ahensya. Nabatid naman ay nagsisimula na ang pangangalap ng mga reports ng Office of the President mula sa iba't ibang tanggapan ng pamahalaan para malaman kung ano mga impormasyon ang maisasama sa State of the Nation Address ni Pangulong Noynoy Aquino. Kasama mo sa Palasyo ng Malacanang para sa DZXL 558, Deo de Guzman, Tatak, RMN. Ang Macho Black sa Senado handang bumaba sa pwesto. May report si Grace Mariano. Grace, i-radyo mo. Handaan na nga ang tinaguriang Macho Block ni Senate President Juan Ponce Enrile na umalis sa kanilang mga pwesto bilang kasalukuyang majority block ng Senado at handa na rin silang mawala ng hinahawakang komite. Ito ay kinabibilangan ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada at Senate Majority Leader Tito Soto III at ilang pangkasapi ng mayorya. Reaksyon nito ni Soto kasunod ng mga pahayag na si Senator Franklin Drilon na ang siguradong magiging Pangulo ng Senado pagpasok ng 16th Congress sa buwan ng Hulyo. Paliwanag ni Soto, normal lang naman ang pagbalasa sa chairmanship at membership sa mga komite ng Senado, lalo na kung magpapalit ng Kongreso maliban pa sa wala naman silang monopolyo o prangkisa sa anumang posisyon sa Senado para ito ay hawakan ng panghabang buhay. Ayon kay Soto, kapag sila ay bumagsak sa minority group, pagpasok ng 16th Congress, si Enrile na ang siguradong magiging minority leader nila at kung magkaganon man, asahan na niyang isang masigla at masigasig na minority block sa Senado. Kasama mo sa Senado, Grace Mariano, Tatak, RMN. Ang pag-subsidy naman ng pamahalaan sa mga private schools, kwestiyon sa Kamara. Kasama natin sa balita may report si Conde Bata. Conde, i-radyo mo.
Dahil papalapit na ang pasukan ay kinwestiyon ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino ang Government Assistance to Students and Teachers in Private Education o GATSPE. Sa ilalim ng GATSPE ay sasubsidize ang pamahalaan ng kalahati sa matrikula ng mga papasok sa senior high schools sa mga pampribadong paaralan. Ito ay bilang paghahanda na rin sa taong 2016 kung saan posibleng hindi kayanin na i-accommodate ng mga pampublikong paaralan ang dami ng mga estudyanteng papasok sa senior high school sa ilalim ng K-12 program. Duda si Tino kung nasusunod ba sa ilalim ng mandato ng konstitusyon na magbigay ng edukasyon para sa lahat ng gobyerno. Gate pa nito, tanging ang mga may kaya o medyo nakakaangat sa buhay na mga mag-aaral lamang ang makakayanang makapagpatuloy ng pag-aaral sa pribadong paaralan dahil babayaran din nila ang parte na hindi sagot ng pamahalaan at ang iba pang gastusin. Binigyang diin ni Tino na ang GATSPE ay hindi para sa mga mahihirap na estudyante kundi para sa mga may kayang estudyante. Dahil anya dito mas maraming mga mag-aaral mula sa private high schools ang mga kapasok sa mga top university sa bansa kaysa sa mga galing sa public high schools. Kasama mo mula sa Kamara para sa DZXL 558, Conde Batak, Patak RMN. DZXL Ulat Palaro. Ay nakaresbak ho yung NBA defending champion ng Miami Heat kontra Indiana Pacers sa mismong home court nito sa pagpapatuloy pa rin o nagpapatuloy na Eastern Conference Finals. NBA Update. At matapos patikimin ang panalo sa Game 3 ang Indiana, tinuldukan naman ngayon ng Miami ang laro sa score na 114-96. Nakagawa naman ng 22 points si LeBron James habang 18 points ang ambag ni Dwayne Wade, dahilan para makuha naman ng Heat ang 2-1 lead sa serye. Tinanghal namang best performer ng Indiana si Roy Hibbert matapos gumawa ng double-double performance sa kanyang 20 points at 17 rebounds. DZXL Showbiz Balita. Wala si Loli, nag-date at saka si duda ko dun sa dalawa, si Buddy mo. Kaya ako na muna pagtripan ko rin muna itong showbiz. Malaki ang aking pag-ibig sa'yo. Ayos to. Wala raw katotohanan na nakipag-live-in na si Carlo. Parang hindi ako bagay sa showbiz. Hindi lang ha. Take 2. Wala raw. Talagang gaya si Loli. Wala raw ko. Sige na lang, pag-tsagayin nyo na ha. Wala raw katotohanan na hindi, totoo to. Pero wala raw katotohanan na nakipag-live-in raw si puro tayo raw eh. So hindi to totoo. Hindi, wala raw katotohanan na nakipag-live-in si Carlo Aquino sa kasintahan niyang miyembro ng hindi Abu Sayyaf ha. Tinutugis kayo ngayon tuloy. Miyembro ng dance group na Eurasia. Nilinaw ni Carlo na walang live-in arrangement sa kanila ni Christine Nieto. Although aminado ho siya, doon ito minsan natutulog sa bahay niya. Ayan. Hindi pa raw siya handang mag-asawa. At hindi pa sawa sa buhay binata. Wala pa siyang plano magkaroon ng sariling pamilya dahil pareho pa silang busy sa kanilang mga karir at hindi pa niya natutupad ang lahat ng kanyang pangarap sa sarili at sa kanyang pamilya. Sige, good luck Carlo. Pagkanta yan. Gas, hindi umatras. Medyo madulas. Ito ang balitang panghimagas. Wala rin ho si Chokwan. Wala eh. Ako iniwan. Nagsama-sama siguro sila. Eat all you can. Dali lang. Ako na rin maghimagas. Sandali ha. Ito na. May kwento tayo abroad na cheat na. Ano may sinasabi nun? Ito na.
Ito na. Panghimagas natin, hindi na mamomroblema pa raw sa kanyang paboritong hamburger ang isang lalaki doon sa Cleveland. Ito ay matapos siyang bigyan ng gantimpala makarang iligtas sa mga kidnap victim sa Ohio. Dahil dyan, meron ng Hamburgers for Life si Charles Ramsey. Parang narinig ko na to dati Makaraan na marami ho ang natuwa sa kanyang ginawa. Dahil hindi nila akalain na ang isang gaya ni Ramsey na isang kilalang dishwasher ay magiging isang bayani. Matapos magmistulang bayani si Ramsey, nasa 15 restaurant na ang nag-aalok sa kanya ng bigyan siya ng libreng hamburger. Ang paghihilig sa pagkain ng hamburger na siyang naging bisyo ni Ramsey, naman ay mali na siyang kumuha ng maraming hamburger kahit ilan ang kanyang gustuhin. Nakaligtas ng kidnap Biktima. Bueno, dire-diretso mga naglalagablab na mga balitang tatakarmen ang inyong napakinggan dito lamang sa DZXL 558. Ay tanghali ng Lunes, May 27, 2013. Kasama nyo sa serbisyo publiko from the city of Zambo, Eliceles Primo Hermano Weng de la Peña sa pangalan po ni Badio Velas. At ako'y Tatak RMN. Naglalagablab na mga balita. Sumayin niyo ang 15 minutong kalipunan ng mga pinakahuling